dahil binigay mo yung relasyon na gusto niya, dahil tinanggap mo siya sa kabila ng mga nakaraan niya, dapat ang isusukli niya ay yung katahimikan na dapat hindi mo ma-feel na talagang may nakaraan siya. Dahil bilang lalaki, pagdating sa relasyon, ikaw ang madaming obligasyon. Ang pagpili ng babae na bibigyan mo ng relasyon ay refleksyon ng pagkatao mo at ng leadership mo bilang lalaki. Hey, what's up guys? Mainit na umaga sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, mga ropa, Suplado Moto. Of course, hinto muna tayo ulit. Sabi dito, Shobilim, kaya sa mga ibang girls dyan, huwag nyo ikahiya ang mga pagkakamali nyo kung alam nyong mabuti ang loob nyo at nagbago kayo. Okay, may point? Makakahanap din kayo ng lalaking katulad ni Nick na kahit ano sabihin ng mga tao sa inyo, makakahanap pa din kayo ng lalaking aalamin ang totoo at hindi magpapadala sa sinasabi ng ibang tao. Kahit pa na nagsisimula pa lang yung lalaki, makikilala nyo kung nakikitaan nyo na masikap sa buhay at hindi loloko-loko. Magtulungan kayong umangat, okay? Tapos ito pa isa, Shobilim, masakit ba sa ego ng mga broke boys na may pera lang ang pinapatulan ng ibang mga babaeng katulad ko? Haha, bakit pilit balik sa peak namin ng ex ko? Eh ano kung may edad, malulupit at hindi broke na lalaki lang ang pinapatulan ko? Okay. So nakita nyo dito mga ropa, di ba? Pag ikaw malupit, kahit yung ex mo, isa lang ang sasabihin, malupit ka talaga, di ba? So kahit wala na kayo, positive pa rin or compliment pa rin yung pwedeng marinig mo sa ex mo. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, magpakalupit kayo. Huwag kayong bitter sa buhay. Huwag kayong bitter sa mga babaeng hindi kayo pinili. Huwag kayong masyadong iyakin sa mga babae na feeling nyo kayo'y nagamit lamang. Kasi kasalanan nyo naman. Why? Kasi bakit hindi mo inalam? Bakit nagbigay ka kaagad ng sobra-sobrang atensyon? Diba? Tapos ngayon, pabiktima ka. Nabiktima ka. Tapos sasabihin mo nagmahal ka lang? Or dahil gustong-gusto mo siya kaya mo nagawa yun? Ang tanong, bakit kasi invested ka kaagad? Diba? Kalalaki mong tao, invested ka kaagad. Tapos balat sibuyas ka pala. Oh, ngayon nalaman mo na kayo'y dalawa or tatlo pala kayo, iiyak-iyak ka. So naisahan ka ba? So ganun talaga, ropa. Parte ng game ang ma-reject ka or sometimes maisahan ka. Kaya nga dapat matuto ka. Okay, punta tayo doon sa binasa natin. Well, totoo mga ropa, laging merong lalaking willing magbigay ng relasyon kahit ano man ang nakaraan ng mga kababaihan. Yan ay kung nasa prime age ka, hot ka, yun talagang it's hard to resist kahit ano man ang nakaraan niya. Pero, lagi niyong tatandaan, choosing a woman na bibigyan mo ng relasyon ay refleksyon ng desisyon mo. Ang pagpili ng babae na bibigyan mo ng relasyon ay refleksyon ng pagkatao mo at ng leadership mo bilang lalaki. Ibig sabihin, pinili mo yung babae na yon base sa kaalaman mo at sa eksperyensa mo sa buhay. Maliwanag? Kaya kung laging sablay ang pagpili mo ng babae, ibig sabihin wala kang alam sa ginagawa mo, ropa. Gets? Ibig sabihin hindi ka natututo sa buhay. Oo, ladies, meron laging mag-a-accept sa inyo at magbibigay sa inyo ng relasyon na gusto nyo. Wala namang problema yon. But the problem is, ganun ba talaga kataas ang inyong attraction dun sa lalaki na yon? Or minsan ginojowa nyo lang para sa inyong protection? Aha! Ano ibig sabihin sa protection? Minsan kailangan talaga ng lalaking masasandalan. Kasi alam naman natin na pag may jowa ka, accepted ka or may validation ka nakukuha. Ano ibig ko sabihin accepted? Ibig sabihin, pag dito sa mundong ginagalawan natin may jowa ka, isa lang ang nakikita ng tao. Normal lang yung pag-iisip, healthy ang buhay mo, at pwedeng swerte ka kasi may jowa ka. Di ba? So
So ganun lagi ang nakikita ng mga tao, pero hindi nila alam kung ano ang pwedeng totoong istorya nito. Yung iba, ulitin ko, nasa relationship kasi nga meron silang kailangan. Hindi lahat ng nasa relasyon ay kaya talagang magbigay. Kaya mga ropa, ulitin ko, refleksyon ng pagkatao nyo ang pagpili nyo ng EA. Oo, sige, nagbago na yung pinili mong babae, pero uulitin ko sa inyo mga ropa, laging may kaakibat na consequences yan. Hindi mawawala yan kung ano man ang nagmarka sa isip ng mga kalalakihan or kung sino man ang nakakaalam ng mga nagawa niya sa kanyang nakaraan. Maliwanag ba mga ropa? Kaya ikaw bilang lalaki, kung papasok ka sa isang relasyon o bibigyan mo ng relasyon ng isang babae na alam mong may questionable past, then it's all up to you. Pero lagi mong tatandaan, you need to accept the consequences. Okay? At uulitin ko, choosing a woman na gusto mong karelasyon ay refleksyon ng iyong desisyon bilang lalaki. Okay? So mga ropa, huwag kayong mag-alala. Hindi naman talaga mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang problema dito is kung paano mo dadalhin ang mga sinasabi nila. Diba? Oo, walang kwenta kahit ano pang sabihin nila. Pero ano ba ang dating sa'yo nun? Kasi minsan mapapaisip ka, tama ba yung pinasok kong desisyon? O baka nadala lang ako ng aking emosyon? Kasi kadalasan sa ating mga lalaki, umiiral ang pagiging nice natin, umiiral ang pagiging gentleman natin, na nakakalimutan natin na kailangan nating mabuhay or magising sa realidad na ginagalawan natin. Kaya nga mga ropa, you should be careful sa pagpili ng mga babae. Kasi nga, ang pipiliin mong babae ay refleksyon ng iyong desisyon kung ano kang klaseng lalaki pagdating sa relasyon. Ngayon, kung pupunta tayo, let's say, wag natin silang pag-usapan. Pag-usapan natin yung simpleng babae na merong nag-leak na sex video. Or, sabihin natin, meron siyang maraming naging lalaki. So, are you still willing to give her a chance? Okay, magbigay naman tayo ng example para sa mga babae na average lang, yung wala sa social media o yung hindi ganong kilala pero may nag-leak ng video niya. Ang tanong ko sa inyo mga ropa, gugustuhin nyo pa ba? Or bibigyan nyo pa ba ng pag-asa? Or ng chance na relasyonin siya kung gusto niya rin kayo ropa? That's my question for you. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Kailangan mong tanggapin ano man ang sasabihin ng tao. Kailangan mong tibayan ng kalooban mo, dahil hindi pwede napapasok ka sa relasyon dahil wala kang pwedeng ibang sisihin dito kundi ang iyong desisyon pag hindi nag-work ang iyong relasyon. Okay? Mga ropa, I know accountable tayo mga lalaki. Tanggap natin, di ba? Pero I'm not saying all. Pero most of guys I know accountable sa mga kagaguhan, sa mga kalokohan, or sa mga desisyon natin na pinapasukan natin. Pero sana, wag naman yun ang maging dahilan na accountable ka lang. Dapat mag-isip-isip ka din. Di ba? Kung ikaw, kilala kang tao, famous ka, may pangalan ka, kahit papano, alam mo kung paano mag-pull ng EA, bakit pipili ka ng alam mong may nakaraan na hindi katanggap-tanggap sa kanya? Pero like I said, nasa sa inyo ang sagot. Wala kay suplado moto. Hanggat maaari, pipiliin natin yung babae na talagang sumusunod sa atin at alam natin na kahit papano mabibigyan tayo ng peace of mind nito. May preference tayo at may standard tayo na ang lagi natin pipiliin, or kung kaya naman natin pumili ng babae, and for sure kaya natin kasi tayo ang magpo-provide at magpo-protect sa kanila. Kaya karapatan natin mamili kung sino ang gusto nating babaeng bigyan ng relasyon, ropa. Kaya nga, know your fucking worth. Gets? Dapat alam mo yung worth mo pagdating sa relasyon, dahil bilang lalaki pagdating sa relasyon, ikaw ang madaming obligasyon. Gets mo? Kaya nga, kung alam mong masakit sa ulo or sasakit ang ulo mo pagdating ng panahon, itigil mo na hanggat maaga.
Gets? At kung ganyan, nalaman mo na meron siyang nakaraan or meron siyang nag-leak na video, kung talagang gusto mong jowain yan, dapat yung mga ganyang babae tahimik na lang. Aalis na sa social media at susundin ka na lang. Gets? Dahil binigay mo yung relasyon na gusto niya, dahil tinanggap mo siya sa kabila ng mga nakaraan niya, dapat ang isusukli niya ay yung katahimikan na dapat hindi mo ma-feel na talagang may nakaraan siya. Trabaho niya na iparamdam sa'yo na hindi na mauulit yon at wala ka nang mararamdaman na kahit ano na parang nangyari yun. Gets? Hindi yung magpo-post pa siya ng sexy or provocative or gigimik palinggo-linggo or andyan pa rin yung social media niya na maraming lalaki na nagla-likes pag siya'y nakabikini. Ano ba naman yan, Ropa? Kung ganyan lang din naman, bakit ginawa mo pa? Sana hindi na. Kung nabebembang mo naman, bakit jojowain mo pa? Kaya uulitin ko, ang refleksyon ng relasyon mo ay yung desisyon mo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kilalanin nyo yung babaeng gusto nyo. Hindi yung basta-basta nagbibigay ka kaagad ng relasyon kasi gusto mo kaagad may mangyari sa inyo. Ano ba naman yan? Ganyan ka ba kauhaw, Ropa? Mag-isip-isip kayo. Hindi laging puro libog, hindi laging puro flex, hindi laging puro dapat relasyon ang nasa isip nyo. Ang dapat laging nasa isip nyo kung paano ka mas magiging malupit sa buhay para yung mga babaeng gusto mo, sila mismo ang lalapit sa'yo. Maliwanag ba? Ngayon kung hindi mo pa rin naiintindihan, maraming content si Suplado Moto, panoorin mo. Karamihan dyan, for sure, para rin sa'yo. Okay? So anong gawin natin dito mga Ropa? Ang babae, kahit anong gawin niya sa nakaraan niya, laging may tatanggap at tatanggap sa kanya. Ang tanging question lang dito is anong klaseng lalaki ang pwedeng magbigay ng relasyon sa kanya. Alam naman natin na ang mga babae gusto lagi yung the best talaga. Gets? Kung ang babae nasa prime pa nung lumabas yung kanyang video, pwede pa rin siyang makakuha na talagang yung mga lalaki na may pangalan na. Kaso nga lang, ang tanong dito, totoo bang attracted siya dun sa lalaki na pinili siya? Or ginawa niya lang para may protection siya? Or just in case maghiwalay sila, at least kahit papano may pangalan na rin siya or sikat na din siya. Gets? So yun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.